magpapatagal, please continue to pray for our upcoming anniversary. Alam niyo, isang buwan na lang pala. Oo, so wala pa tayong budget. Okay, pagdating sa pagkain, etc. But then, natatakot ba kayo? Yeah. Sana maging ano na natin yan. Ugaliin na natin. Kasi wala naman tayong piniplease na tao eh. Kung tayo-tayo din lang at yun ang inabot ng budget, edi tayo-tayo din lang. Ganun lang naman yun. Wala tayong piniplease na ibang tao. Si Lord lang piniplease natin. The important thing is that we celebrate our anniversary with gratitude or with a thankful heart sa binigay sa ating panibagong taon. Ano natin problemahin yung budget? Diba? Problemahin natin, ano ba yung kaya natin bigay sa Panginoon? Amen? So, na-excite ako sa gagawin ng Panginoon. Bagay, every time that we have a ministry or activity sa church, so yun po laging konsepto po natin. Maging sa buhay, sana i-apply nyo din yan. Okay, malulungkot pag wala kayo pang birthday. Ang mahalaga, ipapasalamat kayo at buhay kayo. Diba? Ganun yun eh. Ba't ka umiiyak? Kasi wala kami pang spaghetti, pastor. Bakit? Okay, masaya lang tayo. Okay? So, hindi na tayo magpapakatagal. Bagaman, iniisip kanina, sabi ko, mukhang hindi ako makakaabot kasi nga, final, final, na sa school. Last, na namin kasi exam na ng mga bata. So, nagpaalam na kami. Yan, so sabi ko, parang hindi kami aabot. Hindi pwede si tatay. Bala ko sana, siya na lang. Mag-pray niyo si Pastor Ben kasi nga medyo, katandaan. And of course, lack of discipline. Yan, kaya ingat-ingat ho tayo. Yung kawalan ng disiplina, kasama ako doon baka sabihin nyo, talagang amen, So, panalangin nating patuloy. Yan, so sabi ko, Lord, hindi ko alam kung makakaabot. Nakakapagod sa totoo lang. Pagod na pagod ako. Pero iba yung nararamdaman kong lakas every time that I stand here. So, if you're going to ask me, teacher o pastor, hindi ako magdadalawang isip. Pastor talaga. So, gusto lang nating ipamukha sa lahat na ang Lord may magandang plano siya. May mga pagkakataon na minsan hindi mo naiintindihan. Pero steady ka lang. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. God is still on the throne. Amen? Now, we're going to talk about encouragement, and I'm excited, and I hope you are excited. So let us study God's Word, and I'm encouraging you to open your Bibles in Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, or the letters of Paul to the Philippi, reading from verse 3 hanggang verse 6. A very common statement. It's an opening letter of Apostle Paul to the Philippi. Pero pwede tayo may mahugot dyan. Biro nyo, pagbati lang, may mahugot ka. Ayan, tinitingnan natin ngayon. So again, Philippians chapter 1, verses 3 to 6. Kung nakita nyo na po, say hallelujah. Puro kasi amen. Ibayin natin. So babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matuto ngayon. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Tayo manalangin. Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat. Alam po namin, Panginoon, na marami po kayong bagay na tinuro, ituturo at tuturuan pa. Hinihingi po namin, Panginoon, sa magpaturo po kami. Tanggalin po namin ang anumang kataasan, katamaran, pagiging distracted. Although we always pray na wala po naman maging sagabal, panalangin din po namin, Panginoon, na i-disiplinahin namin ang aming sarili, na maging focus po kami sa pakikinig sa iyong banal na salita. That is how we give our worship, our praises, the God whom deserve all the praises and glory. Hinihingi po namin, Panginoon, na minsan pa, pangalan mo maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayo maupo. The message for today is very simple.
It's entitled Ways to Encourage. Ways to Encourage. Ang dami na hong mga topics or ideas na nagsisilabasan ngayon, mapa spiritual man o secular. At the very common idea na pwedeng makita dyan is yung tinatawag po nating DIY. Familiar kayo sa word DIY or do it yourself? Tama? So meaning bibigyan kayo ng instruction, then you have to follow in every detail kung ano yung dapat nung gawin for you to be successful sa anumang bagay ang pwede mong gawin. Now, dito po, hindi lamang po tayo nag-aaral for us to be successful on what endeavor or what plans that we have. Kumbaga, ginagawa or gagawin po natin ang mga bagay na ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Naniniwala ako at maniwala din kayo na ang Diyos ay omniscient. One of the characters of God. Naniniwala kayo doon? From the word scient or wise or wisdom. It means God is wise. But to make it more specific, God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya yung kahinaan mo. Tama? Alam niya pikon ka. Alam niya masungit ka. Alam niya maldita ka. Alam niya tamad ka. Kunwari, bisi-bisihan ka lang, pero totoo lang, tamad ka talaga. Bakit? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Part of God's being omniscient, ang Diyos ang nagdadala ng tao sa buhay mo. Amen? Kaibigan man, kapartner man, kasosyo man yan, either sa trabaho, relationship, kaklase man, and yes, even your brothers and sisters in Christ. Naniniwala kayo doon? Alam nyo, hindi trip ng Diyos na dalhin lang kayo dito for no reason at all. Bakit? Matalino siya eh. At dapat yung paniwalaan yon. Amen? Na kung paano ang Diyos ay nagbigay ng pastor sa iglesia, ganun din ang mga kapatiran po natin. God has a purpose. Amen? So one of the commandments that God has given us is to love one another. In fact, ang dami nating commandment about love. 'Di ba? Love the household of faith. 'Di ba? Love your enemy. Love one another. Bakit kaya sa dinami-dami ng commandment, bakit puro love? Hindi naisip 'yon. Kasi nga, in every relationship that we have, we need to love. You know why? Kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Another character of God. Kaya nga, pag naging mananampalataya ka, you must familiarize yourself with the characters of God. Bakit? Sinasabi mo, tagasunod ka ng Diyos eh. Pikon ka. Paano mapapakita ang Diyos ang pag-ibig kung lagi kang pikon? Hello? Tama? Paano mapapakita that God is the provider kung kapag wala ng bigas sa lalagyan, kapag wala ng pera sa iyong bulsa, ay nag-aalala ka? Again, as a follower of God, we need to know God's character. Ita-drive na natin dito sa pinag-uusapan natin. Now, ang Diyos ang nagdala sa iyo dito para mahalin mo ang iyong kapwa mananampalataya. And one of the ways that you can love your brother or sister in Christ is what? Encourage them. Dito tayo papasok ngayon. So what are the ways to encourage in faith? Or to encourage the household of faith? Kasi nga, again, sabi ko nga po, dahil kilala mo ang Diyos, so naturally, ang buhay mo, it should be what? Encouraging. Amen? Reflect nga tayo. Tanungin nyo nga yung sarili nyo, alam mo yun? Is God using me as an encouragement to the church?
In what ways? Sa pananalita, sa pananamit, alam mo yan, sa pagbibigay ng advice, praying. Kasi mga kapatid, huwag natin kakalimutan na, I know that, kilalanin natin ng Diyos, pero alam mo yan, paano mo sasabihin o paano mamahalin ang Diyos na hindi mo nakakakita sa pamamagitan ng pagmamahal, kanino? Sa ating kapwa, specifically to the household of faith. So again, one of the ways for us to show our love is to, again, ano nga uli? Encouragement. So balik tayo sa question. Am I an encouragement to my fellow brethren? Tatlong bagay nais ko pong iwan sa inyo. And the letter of Paul is one of the source na pwede po natin makita. Hindi man siya pansinin, pero makikita niyo yung lalim ng pagkakasabi ni Apostol Pablo. Hindi tayo papatagal. Number 1, the ways to encourage in faith is to thank God for the presence of your brethren. Thank God for the presence of your brethren. Kasi sabi dito, verse 3, I thank my God for every remembrance of you. Kumbaga, sulat ito eh. Okay? So lagi, anong response niya? Papunta sa Diyos. Pinagpapasalamat ko sa Diyos kapag naaalala kita. Pero dahil hindi tayo nag-uusap about the letter, so for us, here in the church, ano po dapat natin gawin? Pasalamatan natin ng Diyos. Thank God for the presence of your brothers. Pasalamat po ba kayo? Nandiyan yung kapatid nyo kay Kristo? It's an encouragement, right? Therefore, huwag nating pababayaan ang pagkakatipon. Diba? You're giving importance to the gathering. Now, bilang isang mananampalataya, may mga mananampalataya na pinapahalaga ng gawain, ano dapat mong gawin? Magpasalamat ka sa Diyos. Nagpapatuloy yung kapatid mo. Dapat natutuwa ka. Dapat kinakamayan mo sila. Amen? Sino, pastor? Lahat. Pastor, kahit yung ayaw ko, oo. Pastor, ayaw ko, kahit na. Kakamayan ko, oo. Kakamayan nyo na? Dapat lang. When we talk about relationship, it's very tricky. Tama? Kasi bilang tao, may preference ka eh. Papansinin ko lang siya, pag pinansin niya na ako, wow, taas. Kung may ganun kang espiritu, it's about time for you to surrender that. Kasi ang totoong nagmamahal, hindi yan naghahanap ng kapalit, hindi yan naghahanap ng recognition. Ikaw mismo nag-i-initiate. Bakit, pastor? Kagaya pinag-aralan natin kaninang umaga, si Kristo nga una tayong minahal eh. Wala ka ng dahilan para di ka magmahal. Galing, no? Ngayon, kung lalagay mo yung idea na yan, outside of the church, that is very, very natural. Kapag ayaw mo, hindi mo kakamayan, okay lang yun. Karapatan mo yun eh. Pero bilang isang mananampalataya, hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit? Minahal ka na ni Kristo. That's the difference. Pastor, ang hirap. Hindi. May banal na spirito ka na. Kaya mo yan. Ba't di kinakaya? Kasi nilalabanan niyo yung spirito. Kasi pastor, na ako pinsinan. Na ako in-invite, niyang mag-birthday yung anak na. Yun tayo eh. Yun tayo eh. Alam mo yun, kapag ginawang ka na ng kasamaan, forever nang nandoon, wag mo tayong ganun. Aminin man natin at hindi, kinakailangan nating isuko yan. Sino, pastor? Lahat tayo. Walang exempted. So for us, one of the ways to encourage in the faith is what? Thank God for the presence of our brothers. Medyo generalized lang siya, but for us to be realistic, lahat. Amen? Lahat. Kung dati-dati, alam mo yun, okay, sige, lahat, kaso nga lang ginagawa mo, parang okay sa lahat, pero pag hindi mo abot, ba't tamad ka?
O dito, like kinakamaya mo, makatamad. Dumakat ko pa ka rin, etc. Wag na lang yung wag na lang yung emotional trauma or yung ayaw mo o yung trip mo. Pero dahil tamad ka, alam mo yun, hindi dapat ganun. Ano dapat natin gawin? We need to thank God. Pasalamat tayo. Buti nga may nagpapatuloy. Sa ibang church, umiiyak sila. Bakit? Tatatlo lang yung nag-a-attend. Sino yung tatlo? Yung pastor, yung asawa ng pastor, yung anak ng pastor. Tayo, ilang pamilya tayo nandito ngayon? Diba? Dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Bilang pagpapakilala ng katalinuhan or ang Diyos, ang alam niya ang lahat ng bagay kung bakit dinadala niya yung tao na yan na nasa katabi mo or nasa kabilang upuan. Amen? It's a simple statement, tama? Pero makatotohanan siya. At I believe may tinuturo ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? So may susuko tayo. Pangalawa, one of the ways to encourage in the faith is always, hindi ko nabasa, always making an intercession with joy. Always making an intercession with joy. When we use the word intercession or intercessory, we're talking about prayer. Okay? Bakit? Sundan natin. Verse 4. Always in every prayer of mine. Notice that. Hindi ito nagiging mahalaga dahil nag-pray sa Apostol Pablo. Sana maging attitude natin that prayer is a kind of love language. Amen? Love language yun eh. Naging practice ko na rin to. Kasi, in a simple way, nagkakasala tayo eh. Tuwing kailan, Pastor? Walaan nyo nga. Madalas nating ginagawa to. Pagpe-pray kita ha. Pero di mo pagpe-pray. Tama? Hoy, simple lang yan, pero nagkakasala tayo doon. Ano dapat gawin? Tara, pag-pray kita, mag-pray tayo. At least hindi mo kayo magkita, at least sa pag-pray mo. During that time. Kahit sa cellphone, yung pag sinasabi yung, I always pray for you. Instead na sabihin mo, I always pray for you, i-type mo yung prayer. Kahit simple lang. Nagigets niyo? Because prayer is powerful. We believe that. Amen? Naalala ko si Pastor Kito, tama-tama. Lagi niyang sinasabi dati to nung nabubuhay pa siya. No prayer, no power. Lagi sinasabi yun. No prayer, no power. Which is very, very true. Wala pa akong nakitang mananampalataya na weak yung prayer life niya, alam niya, tapos malakas siya sa buhay. Kapag hindi ka marunong lumuhod, hindi ka makakatayo sa mundong ito. Lagi kang bagsak. Amen? So, one of the ways for you to encourage in the faith is what? Always, lagi, making intercession with joy. Hindi mabigat. Hindi yung napipilitan lang. Parang pagbibigay din yan eh. Tama? Kinakailangan pag nagbibigay tayo, masaya. Ganon din pag nananalangin po tayo. I'm so proud sa inyo, sa totoo lang. Kasi nga, ito yung taon na nagdi-devotion tayo 5 a.m. in the morning, na dati-dati we are so focused in the Bible. Although nagpe-pray tayo, pero this time around, we're focusing on personal prayer. Naalala niyo yan? Yung talagang kinakausap mo ang Lord. And, siguro dahil kinati Michael lang madalas ko rin, minsan mga nag-iiyakan pa yan eh, pagdating sa prayer. Ewan ko yung prayer life po ninyo. Hindi ko sinasabi na nagiging totoong prayer na umiyak kayo. Hindi ho ganun yun. Ang ibig sabihin ng panalangin talaga, na talagang kalugod-lugod sa Diyos, you make a connection to God. Have you ever experienced na may nakita ko sa cellphone, may kinakausap, umiiyak siya. Pero, patay yung cellphone. May tawag dun eh. Tama? So, the purpose of prayer is for us to connect with God. Actually, hindi naman, magkaroon ng answered prayer. Naniniwala kayo doon? Hindi para tumugon ang Diyos sa gusto mo, kundi sumagot ang Diyos dahil kinausap mo siya.
Yun yung prayer. So ngayon, kapag ang tinatalakay natin is encouragement, okay, in the faith, anong ginagawa natin? We always make intercession or intercessory prayer with joy. Dapat nagagalak po tayo. Yung mga pagkakataon minsan, na hindi nyo naiintindihan ang damdamin ng inyong kapatid. Minsan parang naisip, bad trip na naman. Isipin mo, baka mamaya may pinagdadaanan. Pwedeng, ipag-pray ko kaya? Hindi yung tipong, chinat mo si kapatid, chinismis mo pa. Kaya mo kanya yung kaya. Pag-pray nyo. Minsan, alam nyo, yan ang downside ng hindi tayo aware, okay, na sa pangungusap ng banal na spirito. Tama? Uy, Ate Rosel, balo may kaya. Sige, pag-pray tayo ni. Okay, nagigets niya? Joke lang siya, pero nakakaintindi na yung matalino lang. Ibig sabihin ganito, minsan ginagamit yung prayer kuno, pero chinismis mo lang. Nagets? Pag-pray tayo, kasi may nutang, may mayod. Mag-pray tayo. Ganon. Hindi ganon. Nagigets niya, what's the difference between that kind of scenario? Hindi yung pag-uusapan niyo yung kung ano man pangit ang nangyari sa kanya, kundi nakikiramdam ka sa damdamin ng iyong kapatid kung siya man ay nabibigatan, no matter how detailed man o hindi, you make intercession, ikukonekta mo siya sa Diyos. Alam mo, ang dami pang aspeto sa buhay ng mananampalataya na kinakailangan natin lumago. Na minsan binabaliwala lang natin. Na minsan para bang it's very harmless. But in actuality, it's not helping the church. Amen? Kanina habang hiningi ko kay Lord itong mensahe na ito, sabi ko, Lord, napaka-simplistic. Pero habang pinag-uusapan natin ngayon, hindi pala siya ganun kasimple lang. Marami pala dapat baguhin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, kung ang purpose natin is, alam yan, to love the church and to encourage them, anong dapat nga natin ulit gawin? Always making intercession with joy. Panalangin niyo sila. Pangatlo, at dito tayo magtatapos. How to encourage or ways to encourage in the faith is what? It is consistent fellowship or maintaining consistent fellowship. Parang redundant yung word, but allow me to explain. Maintaining consistent fellowship. The word maintain is panatilihin. Consistent, tuloy-tuloy na hindi ka pumapalya o hindi ka sumasabit, kahit papaano. So, maintaining a consistent fellowship. Saan natin makikita yan? Verse 5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Ganun katindi yung fellowship. Kaya nga, di ba, ang tema ng Philippians is about joy. And Apostle Paul is very happy. Kasi nga, it is not just about giving, okay, kung bakit yun yung naging source of joy, but rather yung paglilingkod ng Philippi Church is so strong, hindi nila pinapabayaan yung fellowship. From the moment na nagkakakilala sila, nagpatuloy. Actually, yun ang katunayan ng pagiging genuine ng isang mananampalataya. Ano yun? Nagpapatuloy. Pastor, may discouragement. Ano ngayon? Sa mundong ibabaw, ang daming discouragement. Pastor, kahit sa church, opo. Hindi naman siguro talagang napakalaki, pero meron. Pero kung talagang mananatili kang nasa Panginoon, anumang bagay yan na dumating, discouragement in life, hindi ka kasi titingin sa tao, dapat nakatingin tayo sa Diyos. Don't get me wrong, ha? Ayoko din namang gawing para bang, meron kasing pastor na nagsabi na, huwag ka tumingin sa amin kasi nagkakamali ka. Dapat hindi naman din po tama yun. Dapat bilang isang mananampalataya, nagpupursige ka na magpakabuti sa harapan ng Diyos. Ngayon kung sumabit man,
Hindi ka titingin doon. Magpapatuloy ka sa paglilingkod. Sana I make myself clear. Kasi napaka-hipokrito naman kung sasabihin kong, huwag niyo akong tignan. Hindi. Sinabi nga ni Apostle Pablo gayahin niyo ako, kagaya ng paggaya ko kay Kristo. Nagigets po niyo? But the church is not perfect. Nandito pa sa lupa Merong mga tao talaga magiging discouragement sa inyo. Huwag kayong titingin doon. Tumingin kayo sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, they maintain the fellowship. Kaya nga, di ba, sa membership covenant natin, pag may problema, sabihin sa pastor, pag-usapan. Kung may chismisa na nangyari, iharap lahat para magkaalaman. Huwag tayong kukuha ng second-hand information. Let us go to the first, hand information to settle the matter. Yan ang problema sa mga churches na nagiging weak po yung fellowship. Bakit? Nagkakasiraan, hindi nagkakaayos. Hanggang sa hindi nagpapansinan, hindi na nagkakamayan. Alam niyo, tuso ang kaaway. Dadaanin kayo sa ganun. Diba? Dadaanin kayo sa ganun. Maraming teknik ang kaaway. So, kailangan natin talaga humingi ng talino sa Panginoon. Hindi tayo matalino Amen? Kaya tayo humingi ng talino sa Diyos. May umalis na kapatid. Aba, nakikisipatsa ka. Tanungin mo muna, ano bang nangyari? Okay lang na malungkot na merong umalis na kapatid. But yung makisimpati ka sa isang bagay na hindi mo alam, hindi ho tama yun. Ano dapat gawin? Tanungin mo yung pastor. Bakit ka maglulungkot-lungkutan sa gawain? Pag naglungkot-lungkutan ka sa gawain, hindi ka sa Diyos nakatingin. Sa tao ka nakatingin. Tama? Kasi yung tao, may damdamin yan Pero yung damdamin, dapat kontrolin yan ng salita ng Diyos para mabago ang ating pag-iisip at magtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod. Alam ko, bilang mga kapatiran kay Kristo, nagmamahalan po tayo. Pero hindi sila magiging dahilan dapat naging paglayo sa Panginoon. Naging source ng kalakasan, yes. Pero pag lumayo, huwag kang malulungkot. May kanya-kanyang choice ang tao Ano pipiliin mo? Kagaya ng inawit ni James kanina, I choose Jesus. Amen? Tama, James? Nakipagkwentuhan siya. I choose James tuloy. I choose Jesus. Nahuli tuloy. Okay? Sabi niya, sabi ng verse 5, for your fellowship in the gospel. Notice in the gospel, ano yung gospel dito? May maririnig kasi, there's a lot of gospel. Okay, good news. But when we talk about good news, it is the kind of good news na naging dahilan ng iyong kaligtasan. Kasi ang pangako ng Diyos, that's good news. Tama? Kaya doon tayo dapat nagsisettle Kung nanonood kayo ng 24 oras, di ba, para malaman ko ano information about sa ating mundo, ganun din sa isang mananampalataya. Dapat tayong tumingin lagi sa gospel, sa good news. But dito, sa pagkakataong ito, we're talking about the kind of good news na naging dahilan ng ating kaligtasan. Okay? Kaya bakit tayo nagpapatuloy? Sabi diyan, from the first day. Totoong Kristiyano to. Wala silang problema? Hindi, may problema din itong mga to. Hindi na lang talaga nabanggit. Kung bakit di kasi nabanggit, they are so focused in serving the Lord, kaya nagiging bunga, kagalakan. Ligaya ng buhay. Wala na akong boses. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. That is the whole theme of the Philippian church. Bakit may kagalakan? Naging source of encouragement. Hindi tinuturuan ka na, tampururot ka. Diba? Bala mo, hindi naman perfecto din yung tao. Binulong ni. Diba? Para kang pinaglinis sa tambutsyong maingay. Diba?
O di ka, pinagli ka sa suso. Ang ganun lagi. Kanyan? Ang pangit. Okay? So, maintaining fellowship. Now, kung bakit ko inad yung 6, ang ganda kasi ng sinabi dyan. Tignan nga natin. So, dahil we're talking about encouragement, hanggang kailan natin gagawin? Ayan o, being confident of this very thing. Okay? Ito yung pagpapatuloy, yung kinakalakasan natin ng loob, that He which had begun a good work. Is encouragement a good work? Anong sabi dyan? The good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Bakit natin ginagawa? Kasi nga, si Lord, all-knowing siya. May dahilan kung bakit dinala ang iyong kapatid dito, or baliktarin natin, kung bakit ka dinala sa kapatirang ito. For you to become an encouragement. Amen? I hope ang mensaheng ito ay hindi lumipas nang hindi nyo na i-apply sa inyong buhay. Kanina narinig ko si Ate Rose about application. Na, alam mo, ang galing. Hindi naman sa dapat nakikita ina-apply, which is very true. Tama? Ang tapos ng mensaheng ito, hindi pag nag-closing prayer tayo. Ang tapos ng mensaheng ito, pag naisabuhay nyo na. Doon nagtatapos ang mensaheng ito. Nagtatapos, magpapatuloy uli hanggang naging sistema mo na. Ngayon, pag hindi mo natututunan yan, ipapaalala uli yan ng Diyos. By the way, gusto nyo maalala tong mensahe na ito? Pwede nyo panoorin uli sa YouTube. Hindi nyo alam? Kasi hindi kayo nagpa-follow eh. Okay, may mga message kayo na nagustuhan, na na-bless kayo, which is ako, hindi ko naman alam eh. May mga pagkakataon na minsan, ano mga ba yung sinabi ko doon? Pero may lalapit sa akin, Pastor, salamat, na-bless ako. Talaga? Saan banda? Alam mo bakit? Kasi si Lord yun eh. Amen? Alala ko tuloy si nanay na nandun kami sa ewan ko siguro dahil nasanay kayo sa strategy ko in preaching, kaya siguro mapanlait, joke lang. Panlait sa ibang pastor. Hindi. Ang goal natin talaga, when it comes to the hearing of God's Word, is to respect the man of God, to somehow talagang i-embrace po natin yung teaching na nagmula sa Panginoon. Kung sakaling di kayo nagandahan, habang nagte-take note kayo, pwede nyo namang i-revise yun. Alam nyo ba yun? And to make it your own, because the most important thing, pagkatapos may pangaral ang mensahe, hindi lang para lumawak ang kaalaman, kundi maisabuhay ito. The goal of biblical study is not for our information, but for our transformation. Amen? Na mabago tayo ng Panginoon. I hope and I pray that each and every one of us would learn more about the character of God, specifically in this message, encouraging one another. Dahil lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat sa mensahe na inyong binigay sa amin. I know, Father, it's a very short message, but thankful po kami sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, lagi niyo po kaming tinuturuan. Sino ba naman kami, Panginoon, para bigyan niyo po ng napaka-espesyal na mensahe. Pero ikaw ay Diyos na mabiyaya. You are full of grace. You are a merciful God. Thank you for that mercy, O Lord. Kami ay wala. Kung wala po kayo. Kaya hinig po namin, Panginoon, na minsan pa ang aming buhay ay patuloy na yung pagkatiwala sa inyo. Ang buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin ay makapagbigay ng nararapat na kapurihan at kaluguran sa inyong harapan. Ito lang po ang aming samod dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat magsabi, Amen and Amen. Salamat po at magandang gabi sa atin lahat.